Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, beautiful Brooks Point. Lalawigan ng Palawan, mapagpalang araw ng Sabado po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating ikalawang episode na po ngayong taong kasalukuyan. Ngayon po ay January 27, 2024. Nako mga kababayan, thanks God dahil meron na po tayong 38 episode sa kabuuan at sa ngayong taon po ay nasa ikalawang episode na po tayo sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Siyempre po, tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Maasin National High School News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-27 araw ng Enero taong 2024. Ako po si Noridia Macbol mula sa Maasin National High School, Brooks Point, Palawan. Ako naman po si Gaham Luke Ligaspina. Maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Maasin National High School News Team. Renewal ng business at mayor's permit sa bayan ng Brooks Point, extended ng isang buwan. Fertilizers discount voucher ipinamahagi sa mga magsasaka ng bayan. LTO nakipagpulong kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. kaugnay sa kanilang ipinapatupad na no registration, no travel policy. Mayor Benedito ipinulong ang lahat ng mga barangay kapitan sa bayan ng Brooks Point upang matiyak na ligtas ang mga lokasyon ng mga talipapa sa bawat barangay. Contract signing sa pagitan ng LGU Brooks Point at RR Leoncio Construction ALC Printing House at Luis YC Builders and Supplies isinagawa. Proposed building para sa Youth Development Center, sinang-ayunan ng Punong Bayan Cesario R. Benedito Jr. 2023 Seal of Good Local Governance Evaluation Results ipinahayag sa mga LGU Department Heads ng Brooks Point. Memorandum of Agreement para sa Coastal and Marine Protection, pirmado na. Engineer Mood Ryan Miranda, bagong talagang MDRRM OIC ng Brooks Point. Kaugnay nito, courtesy visit ng Software Technology Industry Palawan kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. Naging makabuluhan para sa pagresponde sa mga sakuna. Local Health Board Quarterly Meeting, inihayag ang estado at usaping pangkalusugan ng bayan. Open Basketball Tournament na inisyatibo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Ipilan, sinimulan na. Sangguniang Bayan Update, insentibo para sa mga public at private school teachers posibleng maibigay na sa Teachers Day ngayong taon. Oath-taking ng mga opisyales ng SAMI Foundation, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Audit Entrance Conference, isinagawa sa LGU Brooks Point. Magbabalik ang Maasin National High School o ang MNHS News. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Para sa detalye ng ating balita, renewal ng business at mayor's permit sa bayan ng Brooks Point extended ng isang buwan. Narito si Maasin National High School News Reporter Nessie Galieno. Balitang Bayan.
Renewal ng business at mayor's permit sa bayan ng Brooks Point, extended ng 1 buwan. Pinalawig na ang petsa ng renewal ng business at mayor's permit sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point ayon sa inisyatibo ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na mula sa dati nitong deadline na January 20, 2024 ay extended ito hanggang February 20, 2024. Ang nasabing pagpapalawig ng petsa ng renewal ng business at mayor's permit ay base sa kahilingan ni Mayor Benedito ng pagsang-ayon ng sangguniang bayan sa pamamagitan ng isang resolusyon. Sa kasalukuyan, marami pang mga negosyante at business owners ang hindi pa nakakapag-comply ng requirements para sa renewal ng permit kung kaya't napagpasyahan ng pamunuan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ng kanyang sangguniang bayan na palawigin pa ito upang mabigyan ng pagkakataong makapagbayad na walang penalties ang mga mamamayan. Necio Galiano, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Nessie Galeno. At sa ating balitang pang-agrikultura, fertilizers discount vouchers ipinamahagi sa mga magsasaka ng bayan sa ulat ni Maasin National High School News Reporter Ruby Claire Kula para sa detalye. Balitang Bayan. Fertilizer discount voucher ipinamahagi sa mga magsasaka ng bayan. Mayroong tinatayang 1,346 na mga magsasaka ang nabigyan ng fertilizer discount voucher ng araw ng Huwebes sa Brooks Point Octagon Plaza na programa ng Department of Agriculture, Mimaropa sa pangunguna ni Ms. Jen Reyes kasama ang Office of the Municipal Agriculturist na pinapangunahan naman ni MAO Rene Bacosa. Bago ang nasabing distribution ng fertilizer discount voucher, nagkaroon ng maikling programa na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Nakatanggap ng benepisyo ang mga magsasaka mula sa Barangay Maasin, Kalasagen, Salugon, Pangubilin at Tugtog. Inaasahan ng pamahalaan na mas lalong gaganda at tataas ang ani ng mga palay sa bayan sa pamamagitan ng patuloy na suporta ng pamahalaan. Pinasasalamatan ni Mayor Jun Benedito ang Regional Office ng Department of Agriculture sa biyayang handog para sa mga magsasaka ng Brooks Point. Hinimok ni Mayor Jun Benedito ang mga magsasaka na patuloy na magtanim at maghanap buhay dahil ang pamahalaan ay buong suporta upang mas lalong lumago ang ani na ipinagkaloob ng Panginoon sa bayan ng Brooks Point. Ruby Claire Kula, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Ruby. Samantala, kaugnay pa rin ng ating Balitang Bayan, LTO nakipagpulong kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. kaugnay sa kanilang ipinapatupad na no registration, no travel policy na ihahatid sa atin ni Maasin National High School News Reporter Russell Faye Bacar. Balitang Bayan. LTO nakipagpulong kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. kaugnay sa kanilang ipinapatupad na no registration, no travel policy. Bumisita noong nakaraang araw ng Biyernes, 19 ng Enero taong kasalukuyan ang pamunuan ng Land Transportation Office sa pangunguna ni Officer in Charge Jeffrey F. Facutagana, TOR2 sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa New Municipal Building, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagbisitang ito ay pagbibigay alam patungkol sa kanilang gagawing implementasyon na no registration, no travel ng LTO alinsunod sa Section 5 Republic Act No. 4136. Nais makipagtulungan ng LTO sa pamahalaang lokal na hikayatin ang bawat isang nagmamaneho ng sasakyan sa bayan ng Brooks Point na kumuha ng lisensya at iparehistro na ang kanilang mga sasakyan upang maiwasan ang mga penalties at fines na ipapatong tuwing mahuhuli. Russell Faye Bacar, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Russell Faye Bacar. Sa ating balitang pangkomunidad, Mayor Benedito, ipinulong ang lahat ng barangay kapitan sa bayan ng Brooks Point upang matiyak na ligtas ang mga lokasyon ng mga talipapa sa bawat barangay. Maasin National High School News Reporter, Syra Bauzon. Balitang Bayan. Mayor Benedito ipinulong ang lahat ng mga barangay kapitan sa bayan ng Brooks Point upang matiyak na ligtas ang mga lokasyon ng mga talipapa sa bawat barangay.
Ipinulong ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang lahat ng mga kapitan ng mga barangay sa bayan ng Brooks Point noong hapon ng Lunes, ika-22 ngayong buwan ng Enero. Taong kasalukuyan sa conference room ng New Municipal Building sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at MEEDO Bernard Quijano, ipinabot sa 18 barangay kapitan ang patungkol sa pagsasaayos ng pwesto at sistema ng talipapa sa bawat barangay. Nais ni Mayor Benedito na maging strategic at safe ang location ng pwesto ng mga tindahan. Mayroon umanong mga nasa tabing kalsada sa highway na lubhang delikado para sa mga mamimili at mga biyahero. Sinamantala rin ni LTO Officer in Charge Jeffrey F. Hotagana, TOR2, ang pagtitipon ng mga barangay kapitan upang maipaabot ang usaping tungkol sa No Registration, No Travel Policy, Land Transportation Office. Alinsunod sa Section 5 Republic Act No. 4136 na kasalukuyang ipinapatupad ngayon sa buong bansa. Ayon sa kanya, nais niyang maipaalam sa mga kapitan ng usapin upang matulungan silang ipaabot sa mga mamamayan at bigyang babala ang mga residente upang maiwasan ang mga multa, pag-impound ng sasakyan at iba pang bayarin kung sila ay mahuli. Zaira Bauzon, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Zaira Bauzon. Samantala, narito naman ang ating balitang pang-ekonomiya. Contract signing sa pagitan ng LGU Brooks Point at RR Leoncio Construction, ALC Printing House at Luis YC Builders and Supply isinagawa. Balitang Bayan na ihahatid sa atin, Maasin National High School News Reporter, Nessie Galeno. Balitang Bayan. Contract signing sa pagitan ng LGU Brooks Point at RR Leoncio Construction, ALC Printing House at Luis YC Builders and Supply isinagawa. Matagumpay na isinagawa ang contract signing sa pagitan ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at RR Construction na kinatawan ni Ginoong Rafi R. Leoncio na ginanap sa Brooks Point Convention Center noong nagdaang araw ng Huwebes, ika-18 ng Enero taong kasalukuyan. Matapos ang proseso ng bidding ng mga proyektong infrastruktura ng pamahalaang lokal sa taong 2024 sa pamamagitan ng pangangasiwa ng Bids and Awards Committee na pinangunahan ni BAC Chairperson at Municipal Budget Officer Gemma Luz Soriano kasama ang mga miyembro na sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, MCDO Noime Presto, Engineer Mond Ryan Miranda na nagsilbing mga saksi sa pirmahan ng kontrata. Ang mga nasabing infrastructure projects ay mula sa 20% Development Fund ng Local Government Unit para sa taong 2024. Masayang pumirma si Ginoong Leoncio at nagpapasalamat siya sa tiwala na binigay ng pamahalaan upang maging kaakibat sa progreso ng bayan ng Brooks Point. Aniya, titiyakin niya ang kalidad ng proyektong kanilang gagawin. Nagpapasalamat naman si Mayor Benedito sa mabilis na proseso ng BAC upang mas mabilis na implementasyon ng mga proyekto at maagang mapapakinabangan ng mga mamamayan ang mga gusali at sementadong kalsada. Nessie Ogaliano, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Nessie. Balitang pangkabataan naman po tayo. Proposed building para sa Youth Development Center sinang-ayunan ng Punong Bayan Cesario R. Benedito Jr. Narito si Maasin National High School News Reporter Ruby Claire Kula. Balitang Bayan. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang tanggapan ng Municipal Population and Development Office at Municipal Youth and Development Office sa katauhan nina Engineer Raul Quijano, Engineer Christian Cairo del Castillo, Vilma Claros at Nelia Basadre noong nagdaang araw ng Miyerkules, ika-17 ngayong buwan ng Enero taong kasalukuyan sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Inilatag ng mga kinatawan, MPDO at MYDO ang kanilang adhikain na magkaroon ng isang Youth Development Center, ganun din na magkaroon ng physical office ito. Naglalayon ito ng magkaroon ng himpilan ang mga kabataan kung saan sila mapapalakas at matuto sa pamamagitan ng mga counseling, seminars, symposiums at marami pang iba.
Sumang-ayon naman si Mayor Benedito sa magandang proyekto na ito dahil mas lalong mapapalakas ang kabataan ng bayan ng Brooks Point sa lahat ng aspeto ng buhay. Ruby Claire Cula, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ruby Claire Cula. Samantala, magandang balita, 2023 Seal of Good Local Governance Evaluation Results ipinahayag sa mga LGU Department Heads ng Brooks Point. Naihahatid sa atin ni Maasin National High School, Rizal Faye Bacar. Balitang Bayan. Noong ika-18 nitong buwan ng Enero, taong kasalukuyan, magkasanib na nagpulong ang mga tagapangasiwa ng bawat tanggapan ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Department of Interior and Local Government ng Palawan na pinangunahan ni Provincial Director Virgilio L. Tagle at mga MLGOO ng mga munisipyo na sina MLGOO Coraline Atienza, OICOM Lenny M. Iscaro, LGOO 5 Patrick Raymond C. Atienza, LGOO 2 June Marvin Salvacion, MLGOO Myra Michelle M. Colbe, MLGOO Carol Nalos at iba pang mga kawani ng pamahalaan na ginanap sa Brooks Point Convention Center. Inihayag ng DILG ang resulta ng Seal of Good Local Governance o SGLG evaluation sa taong 2023 at tinalakay ang iba pang mga concern na kinakailangang isagawa upang mailatag ang mga plano kung paano palakasin at maisaayos ang implementasyon ng mga programa at proyekto sa bayan ngayong taong 2024 para makamit SGLG Award. Hinikayat ni Mayor Benedito ang mga ulong tagapangasiwa ng pamahalaan na masaya at sama-samang pagbutihin ang serbisyong publiko para sa mga mamamayan at bayan at maayos na ilatag ang mga plano at minimithi ng bawat isa para sa kaunlaran at matiwasay na pamumuhay sa Brooks Point. Rizal Faye Bacar, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Rizal. Samantala, sa ating balitang pangbaybayin dagat, Memorandum of Agreement para sa Coastal and Marine Protection pirmado na ihahatid sa atin ni Maasin National High School News Reporter Zaira G. Bauzon. Balitang Bayan. Memorandum of Agreement para sa Coastal and Marine Protection pirmado na. Formal nang nilagdaan noong nagdaang Biyernes ng umaga, ika-19 ngayong buwan Enero, taong kasalukuyan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit ng Brooks Point sa pamamagitan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Rare Philippines Incorporation, na kinatawan ni Manager Ivy Palek na ginanap sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Sa bisa ng Resolution No. 2023-894 na akda ni Konsehal Victoriano Colili na isakatuparan ang MOA signing upang mapalakas ang advokasya at mapagtibay ang implementasyon ng programa para sa marine protected areas, mangrove conservation at rehabilitation program, community education and outreach, enforcement, monitoring at evaluation. Layunin nito na maitaas ang economic condition ng coastal marine at fisheries upang matiyak ang food security para sa taong bayan. Zaira G. Bauzon, Maasin National News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Zaira Bauzon. Samantala, sa balitang pangkaligtasan at pangkaunlaran, Engineer Mod Ryan Miranda, bagong talagang MDRRM OIC ng Brooks Point. Kaugnay nito, courtesy visit ng Software Technology Industry Palawan kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. Naging makabuluhan para sa pagresponde sa mga sakuna. Ihahatid sa atin ni Maasin National High School News Reporter Ruby Claire Cula. Balitang Bayan. Personal na ipinakilala at inihatid ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito si Engineer Mod Ryan Miranda sa bago nitong opisina bilang Officer in Charge ng Brooks Point Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nitong umaga ng Lunes, ika-22 ngayong buwan ng Enero, taong kasalukuyan. Buo ang tiwala ni Mayor Benedito sa mga kawani ng MDRRMO sa pagganap ng kanilang tungkulin sa bayan, lalo pa sa kanilang ipinakita
nakita noong nagdaang state of calamity. At dahil nais pa ng mga tagapanguna ng pamahalaang lokal na maibigay sa bayan ang pinakamainam na serbisyo publiko, idinagdag sa hanay ng MDRRMO si Engineer Miranda. Nagpasalamat naman ang bagong itinalagang OIC ng MDRRMO sa tiwala at oportunidad na higit pang makapaglingkod sa bayan. Si Engineer Miranda ay nagsilbi sa Municipal Assessor's Office bago ang kanyang paglipat sa MDRRMO. Samantala, nitong ika-23 ng Enero, bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, ang kinatawan ng Software Technology Industry Palawan o STIP na sina John Vincent R. Batulo, Michael C. Tanang, kasama sina MDRRM, OIC, Engineer Mod Ryan Miranda at MTO staff Gerald Kaabay. Inilatag ng mga kinatawan ng Software Technology Industry Palawan ang kanilang proposal na magkaroon ng isang quick response technology ang pamahalaang lokal at mga barangay para sa agarang pagresponde sa mga kalamidad, sakuna, aksidente at krimen sa komunidad sa pamamagitan ng mga kababayan na may access online. Sumang-ayon naman si Mayor Benedito sa magandang proposal na ito, kinakailangan lamang na dumaan sa maayos at legal na proseso at konsultasyon. Nais ni Mayor Benedito na mas lalong mapabilis ang pagresponde sa kalamidad, sakuna at di inaasahang aksidente sa bayan ng Brooks Point. Ruby Claire Kula, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Ruby. At dumako naman po tayo sa Balitang Pangkalusugan. Local Health Board Quarterly Meeting, inihayag ang estado at usaping pangkalusugan ng bayan sa ulat ni Maasin National High School News Reporter Nessie O. Galieno. Balitang Bayan. Naging sentro ng Local Health Board First Quarter Meeting ang paglalahad ng estado at bilang ng mga sakit gaya ng HIV/AIDS, tuberculosis, COVID-19, malaria, dengue, typhoid at iba pa sa bayan ng Brooks Point sa taong 2023 na ginanap sa Conference Room, New Municipal Building sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Noong nagdaang araw ng Webes, ika-11 ng Enero taong 2024. Tinalakay sa pagpupulong ang annual report at accomplishments ng Municipal Health Office o MHO at ang direksyon na nais tahakin sa taong 2024 sa pangunguna ni Dr. Lovelyn Stotoza sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Konsehal Richard Balian na chairman ng Committee on Health ng Sangguniang Bayan. Dumalo sa nasabing pulong ang Secretariat ng LHB, mga kinatawan ng Department of Health, Alan Laracas at Provincial Health Officer Genevieve Tumbaga, Municipal Nutritionist Lorraine Abyog at iba pang kawani ng pamahalaang lokal. Hinikayat ni Mayor June Benedito na mahalagang patuloy nating bantayan at pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan sa bayan dahil ito ay ang ating kalakasan at kayamanan. Ang kalusugan ng mga mamamayan ay sumasalamin sa estado ng kaunlaran ng bayan. Nessie O. Galieno, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At sa Balitang Pangkalakasan naman, Open Basketball Tournament na inisyatibo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Ipilan sinimulan na. Ang detalye hatid sa atin ni Maasin National High School News Reporter Russell Faye Bacar. Balitang Bayan. Bahagi ng pagdiriwang ng ika-10 taon ng Bukayo Festival ng Barangay Ipilan, sinimulan ang Open Basketball Tournament araw ng Sabado, ika-20 ng Enero taong kasalukuyan na ginanap sa covered court ng Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Dumalo sa opening program sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Konsehal Richard Balian at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan. Sa inisyatibo ni SK Chairwoman Elaine May N. Taguan at Barangay Ipilan, Sangguniang Kabataan Council ang Open Basketball Tournament kasama ang konseho ng barangay sa pangunguna ni Kapitan Nadsmil Basik. Masayang binati ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga residente ng Barangay Ipilan at mga manlalarong nakilahok. Aniya, buo ang kanyang suporta sa lahat ng mga aktibidad ng barangay sa bayan ng Brooks Point, lalo na para sa ikauunlad ng bayan. Russell Faye Bacar, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo. Good news! Sa ating Sangguniang Bayan Update, insentibo para sa mga public and private school teachers. Posibleng maibigay na sa Teachers Day ngayong taon. Ihahatid sa atin ni Maasin National High School News Reporter. Balitang Bayan.
Ngayong taon ay inaasahang makakatanggap ng insentibo ang mga pampubliko at pribadong mga guro sa bayan ng Brooks Point matapos aprobado sa ikalawa at pinal na pagbasa noong ika-4 ng Disyembre, taong 2023 sa regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ang Ordinansang Katha ni Konsehal Sara Jane Crespo Abon, kasama sina Konsehal Victoriano B. Culili, Richard B. Balian, Ezekiel E. Rodriguez at Nathan Sam O. Lacanilaw, na nagdeklara na ang Oktubre 5 kada taon ay ipagdiriwang ang Teachers Day sa bayan. Kaakibat nito ang pagbigay ng 1,000 pondo bilang insentibo sa pribado at pampublikong guro sa lahat ng antas sa bayan ng Brooks Point. Ayon sa ordinansa, sang-ayon sa batas na nakatala sa Republic Act 10743 or an act declaring the 5th day of October of every year as the National Teachers Day and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or UNESCO's International Observance of World Teachers Day. Ang ikalima sa buwan ng Oktubre kada taon ay ipagdiriwang araw ng mga guro bilang pagkilala sa kanilang napakahalagang kontribusyon sa paghubog ng kaisipan, pag-uugali at pagkatao ng isang kabataang Pilipino para sa mga susunod pang henerasyon. Kung kaya't bilang suporta at pasasalamat sa mga guro, ay isinabatas ng Sangguniang Bayan ang pagbibigay ng insentibo sa mga guro at nagsisilbi sa loob ng bayan ng Brooks Point. Syra Bauzon, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At karagdagan sa ating Balitang Bayan, oath-taking ng mga opisyales ng Sami Foundation pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang Bayan. Nitong araw ng Lunes, ika-22 ng Enero, taong kasalukuyan, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga opisyales ng Samahang Magsasaka ng Mainit at Imulnod o Sami Foundation Incorporated sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng oath-taking na mapakilala ang mga bagong opisyales upang makapagsimula na silang magampanan ng tapat ang kani-kanilang mga tungkulin, susundin ang patakaran at itaguyod ang kapakanan ng samahan. Hinihimok ni Mayor June Benedito ang bawat isang opisyalis na patuloy na sundin ang kanilang sinumpaang tungkulin, maging matapat, masipag at matulungin para sa kauunlad ng samahan ng bayan. Rizal Faye Bacar, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan ng Brooks Point, Audit Entrance Conference isinagawa sa LGU Brooks Point. Ihahatid sa atin ni Maasin National High School News Reporter. Balitang Bayan. Noong ika-16 nitong buwan ng Enero, taong kasalukuyan, isinagawa ang entrance conference ng Commission on Audit o COA sa pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na ginanap sa Convention Center, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ng mga kawani ng COA R4B04 LGASE Palawan na sina Marjorie R. Pasamonte, State Auditor 3, OIC ATL, Ira Jasmine R. Seratubias, State Auditor 1, Emma Katrina D. Gacot, State Auditing Examiner 2, Liza G. Paduga, Ainsley Q. Haurige, ang orientasyon sa mga ulong tagapangasiwa sa bawat tanggapan ng pamahalaang lokal tungkol sa bagong proseso at mga kaukulang dokumento para sa implementasyon ng mga programa at proyekto mula sa Calamity Fund. Ayon kay Mayor June Benedito, bukas ang bawat tanggapan pagdating sa pagsisiyasat o audit dahil makakatulong umano ito para sa transparency, pagpapakita ng tamang proseso at maayos na pamamalakad ng pamahalaan. Syra G. Bauzon, Maasin National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunod ng ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Gaham Luke Ligastina. At ako naman po si Naridia Macbol. Kami po ang Maasin National High School sa Brooks Point, Palawan. Para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan.
Maraming salamat po sa ating mga tagapaghatid balita mula sa Maasin National High School News Team. Gayon din po ang ating pasasalamat sa kanilang mga guro at syempre sa kanilang school principal, sa mga mahal sa buhay, magulang, kapatid, kapamilya. Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome po sa ating Talakayang Bayan segment, mga kababayan. Sa ating mga minamahal na tagapanood sa ating FB page, sa Municipal Information Office, of course. And syempre po sa ating mga tagapakinig sa 104.5 radyo natin FM and of course sa 89.5 radyo Bandera Philippines. Isang mapagpalang araw na Sabado po sa inyong lahat. And naku mga kababayan, maswerte po tayo ngayong umaga dahil makakapanayan po natin ang mga matitikas na punong barangay at syempre SK Chairman dito po sa bayan ng Briggs Point. Pero nais ko munang, bago ko sila ipakilala, nais ko munang i-share sa inyo nung nakaraang taon po ay naging panauhin po natin dito sa ating programa ang mga department heads and of course ang Sangguniang Bayan para po sa hanay ng lokal na pamahalaan. At last week po ay ang ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr. and of course ang ating Vice Mayor Attorney Mergen de Los Angeles Feliciano. And sa pagbubukas naman po ng ating programa ngayong Sabado ay ang mga tagapanguna naman po ng barangay, ang ating mga barangay kapitan, kasama po ang mga Sangguniang Kabataan Chairman upang malaman ang estado ng mga barangay and of course ang mga programa at prioridad ng kanilang tanggapan at atin ring makilala ang mga tagapanguna po sa barangay. Meron po tayong 18 barangay sa bayan ng Briggs Point at ito po ay alphabetically arranged upang syempre po para fair, ano po. And unless po na hindi sila available at hindi po magtugma ang ating mga schedule. Kagaya po ngayong Sabado ay hindi po available ang kapitan ng Barangay Amas, Aribungos at Barong-Barong. Kaya maswerte po tayo na makakapanayan po natin ang Barangay Kalasagin. Ipakilala na po natin. Welcome po sa ating programa, Kapitan Jordan Abubakar Piraza. Sir, good morning. Yes, ma'am. Good morning po at salamat po dito po sa Talakayan ng Bayan ng Brooks Point at isa po kami sa naging panauhin ninyo sa umagang ito. Ayan. At syempre po, ang ating SK Chairman, sir. Thank you so much sa pagpapaunlak. SK Chairman Adsmi de la Peña Culas. Sir, good morning. Kamusta po ang inyong araw? Good morning din po. Sa ngayon, okay lang naman po. Ayan. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong excited na po ang ating mga kababayan na marinig ang kasagutan ng ating mga panauhin ngayong umaga. Para po sa unang katanungan, Kap, maaari niyo po bang bigyan kami ng background, ng kaunting background tungkol sa Barangay Kalasagin? Saan po ito? At syempre, mahigit kumulang ilan po ang population at ano po ang pangunahing pinagkakakitaan sa inyo pong barangay? Thank you, ma'am. At para din po sa kaalaman ng lahat, ang Barangay Kalasagin po ay unang barangay pagpasok po natin sa bayan ng Brooks Point mula sa Puerto Princesa. At ito po ay karatig bayan ng Espanyola na may humigit kumulang na 10,000 hektarya na lupain. At pagdating ho sa populasyon, ito ho ay may dami ng humigit kumulang sa 4,000 populasyon. So, yun, ma'am. Ayan. Sa pangunahing pinagkakakitaan naman. Ang pangunahing pinagkakakitaan po, mayroon po kaming Basakan at mayroon din pong Kanyugan, Karagatan. Isa din po sa naging pangunahing pinagkukunan. Ang totoo, ang bayan ng Brooks Point minsan nanggagaling po doon. At mayroon pong mga kumpanya dyan sa amin, ma'am, na
kung saan yun yung isa sa mga bumubuhay sa mamamayan ng Calasagin dahil doon ho sila nagtatrabaho. Andyan po yung Agumil, Philippines, yung PEPPC, yung San Andres at yung Cabdil. And of course, yun pong Ipilan Nikil, kasama po kami doon sa Impact Barangay, ang Barangay Calasagin. Ayan, maraming salamat, Kap. Ano naman po ang ating maipagmamalaki o lakas po ng Barangay Calasagin? Isa po sa mga pinagmamalaki ng Barangay Calasagin ay isa po kami sa mga mataas na lugar pagdating ho sa landslide. At kung matatandaan po natin nung mga nakaraang pagbaha, halos yung ibang kabarangay ho sa Brooks Point ay lumubog na. Pero ang Barangay Calasagin po, mayroon naman, pero iilan-ilan lang po at yung sa tabi ho ng ilog. Pero yung halos karamihan, wala naman po. At yun po ang isa namin pwedeng ipagmalaki. Pangalawa, yun pong Barangay Calasagin ay isa sa pinakamalawak na kabakawan sa bayan ng Brooks Point. At alam naman po natin, yung kabakawan yun ay isa sa nagpoprotekta pagdating ho sa tidal wave or tsunami. Although mayroon pong portion na sa kabila, pero mas malawak po yung yung nasasaklawan ng mangrove. And of course, isa din po ito sa mga naging tourist attraction po na binuo namin nung nakaraang mga taon. At isa po ito sa mga nakilala yung Barangay Calasagin dahil ho sa mangrove boardwalk. Ayan, opo. Totoo po yan. Ano po, kumbaga, yung mangrove boardwalk, ano po, ay talagang naging tanyag po, para po sa kaunlaran ng Barangay Calasagin and of course ng bayan ng Brooks Point. Sa ang ating SK Chairman naman po, sir, baka po may nais po kayong idagdag. Ang nais ko lang po idagdag is ang Barangay Calasagin po is pagdating po sa yaman ng karagatan is marami pong nakukuhang mga yaman is doon po yung pangingisda, and then sa shells po at saka sa crab. Marami pong mga nakukuha. And then minsan po dinadayo pa po ng ibang barangay para lang po manginas doon sa Barangay Calasagin. Yan lang po. Balita ko po may mga iba't ibang uri ng shells diyan, Kap, yun ang isang pinaka-unique din po sa inyong barangay. Siyempre po sa bawat barangay meron pong mga lakas at meron din pong mga pangangailangan o challenges. Maaari niyo po bang ibahagi, Kap, sa amin upang malaman po natin kung paano po makatutulong ang taong bayan sa Barangay Calasagin? Opo, yung pong challenges, isa po sa mga challenges, since yung Barangay Calasagin ay malayo po sa bayan ng Brooks Point at ito yung boundary ng Hispaniola, is yung boundary. Yung boundary kasi hindi ho malaman kasi pag may nagsasabi, lalo na yung taga-Hispaniola, ito ho yung kanilang boundary between Hispaniola and Brooks Point. At pati po kami sa barangay naapektuhan kasi isa yun sa mga hindi malinaw. At pangalawa, yung pong Barangay Calasagin ay napakalayo nga ho sa bayan ng Brooks Point. Yun hong delivery ng mga services. Minsan dahil sa sobrang layo, natatagalan or minsan nahuhuli. At katulad na lang po yung sa senior citizen. Kasi every time na tumatanggap sila ng kanilang mga incentives dito sa bayan ng Brooks Point. So napakalayo po para sa kanila na magbiyahe pa at yung alam naman natin na matatanda na. At maliban doon, marami hong mga ibang mga benefits na ganun po yung sitwasyon. Pero yun po ay although part ho ng challenge sa aming barangay, kung kaya pinapaabot namin, baka po may mga paraan makatulong yung sabi nyo nga, yung mamamayan o yung local government. Ayan, thank you so much, Kap. Sa naman po, bahagi ng plano and of course itong mga planong pa-developments
para po sa inyong barangay. Ano naman po ang mga prioridad na programa o hakbang upang mapalago po ang Barangay Calasagin? Una muna sa inyo, Kap. Siyempre po yung programa, no? Gusto ho namin ng kaunlaran development. Yung aming barangay isa sa maunlad. And alam naman ho natin, pag sinabi hong maunlad ang barangay, kasama ho yung mamamayan. Hindi naman ho natin pwedeng tawagin yung barangay lang ang maunlad. No? At yung health, yung kalusugan. Kasama ho dapat doon yung kaunlaran ng mamamayan at yung kalusugan. Kasi hindi ho natin magagamit yung ating kaunlaran kung hindi malusog. At hindi ho natin masasabing maunlad kung hindi malusog yung mamamayan. At ganoon din ho sa peace and order. At higit sa lahat yung pong tourist. Kasi isa po sa mga potential yung aming barangay pagdating ho doon sa tourist attraction. At sa ngayon ho, mayroon kaming binubuo pagdating ho dito sa pangkalikasan naman na ordinance na patungkol doon sa mangrove pista ng Kabangkawan. Isa po yun ngayon sa pinaplano namin na magkaroon ho ng regular na activity, yung pagtatanim nung kabangkawan, nung mangrove seeds. Ano bang tawag diyan? Para ho maprotektahan lalo at magkaroon din nung pagdiriwang. At itaon ho namin ito sa aming foundation. Siguro para makatulong na din. At hindi lang ho sa mangrove species, pati ho sa sa ibang mga species na mga punong kahoy para ho makatulong at makaprotekta din sa ating kalikasan. So, yun po, ma'am. Ayan, ako, napakaganda mga kababayan. Tunay po na ang Barangay Calasagin, pag sinabing mangrove, ito po yung parang masasabi nating kapital, ang Barangay Calasagin. At sa bahagi naman po ng kabataan, sir, ano po naman ang inyong mga plano at prioridad? Siyempre po at mga programa pa para po mapalago po ang mga kabataan, or mapaunlad yung kaalaman ng mga kabataan sa Barangay Calasagin. Ang gusto po naming programa para po sa mga kabataan ng Calasagin na makakatulong po sa mga mag-aaral po ng Calasagin is po kami ng Sangguniang Kabataan, Computer and Printing Services po para po sa mga kabataan po na kailangan po nila magpa-print para hindi na po sila pumunta sa ibang barangay or sa bayan po ng Espanyola. And then ng training para po sa sports para mas lalo pong ma-enhance nila yung kanilang mga mga skills sa laro. And then mas may makapag-participate po sila sa mga liga po ng bayan ng Brooks Point sa iba't ibang barangay po kung saan po may liga. Ayan, thank you so much, SK. Naku mga kababayan, napakaganda po noon, kapag nahasa yung ating mga kabataan na makihalubilo at syempre maging sports-minded and of course, malusog ang kanilang pangangatawan, ganun din po ang kanilang kaisipan. Talagang napakahusay. Dako naman po tayo sa mga plano para mapalakas po ang partisipasyon at komunidad at mga residente sa mga programa at proyekto po ng barangay. Ano po ang inyong mga plano para yung ating mga residente ay makapag-participate po sa mga program po ninyo? Sa ngayon po ay nagkaroon kami ng pilit mo naming i-reorganize yung Purok organization kasi alam naman ho natin yun yung grassroots, doon ho nagmumula yung isang barangay nagmumula ho sa Purok. Kung kaya nais ho naming bigyan ng palakasin yung Purok sa pamamagitan ng kanilang pag-reorganize sa kanila at paghihikayat sa kanila na upang makialam sa mga programa kasi may mga partisipasyon po kami pagdating sa mga activity na nagmumula ho talaga sa Purok. So
hinihikayat po namin na makialam sila, makisaya, makiisa sa mga programa ng barangay. At nang sa ganun, mabigyan ho sila ng pansin ng barangay. At isa ho sila sa mga miyembro ng barangay. At ganun din po yung pagpapaabot namin ng mga services, healthcare services, kasi meron hong community doctor na para sa mamamayan, although naka-schedule lang po yun. At mayroon pa po kaming naka-schedule din na caravan para ho doon sa mga walang birth certificate sa mga eskwelahan. Nag-propose po kami na ilapit ho talaga namin yung services sa mga sitio para nang sa ganun ho hindi na ho sila mahirapan, at the same time maramdaman ho nila yung pakialam ng barangay sa kanila. Yan, ma'am. Nako, kikita natin mga kababayan na talagang ang kapitan ng Barangay Calasagin ay talagang nandoon yung malasakit sa kanyang mga constituents sa barangay. And of course, sa bahagi naman po ng kabataan, tatanungin po natin ang ating SK Chairman. Sir, ano naman po ang inyong mga plano para sa mga kabataan? Paano po ninyo sila hihimukin na makipag-participate po sa mga programa po ng barangay? Siguro po sa pangunguna na rin po ng SK Chairman para po kung ano man po yung programa ng barangay, i-inform po sila, and then kami po siguro yung magiging manpower po ng like kung may programa man po ang barangay na feeding program, parang kami po yung mag-distribute, or ayuda man po. Kami po yung maging manpower po para sa program na yun, and then suportahan po yung yung programa po ng barangay, and hindi lamang po sa mga pati sa lahat po sa hindi lang po sa mga matatanda, pati po sa mga kabataan din. Then suportahan po yung programa ng ng ating kapitan sa Barangay Calasagin. Yan lang po. Maganda dahil alam po natin na sa ganung paraan ay magkakaroon po ng pagkakaisa. And of course, alam natin na pag may pagkakaisa ay mas mabilis po yung mga proyekto at mga pagtupad sa mga plano. Ano naman po ang inyong hakbang upang mapanatili po ang seguridad at kaayusan po sa inyong barangay cap? Okay, thank you, ma'am. Sa ngayon, isa po sa mga plano namin is yung pagbuo ng mga ordinansa patungkol sa katahimikan, kapayapaan ng aming barangay. At the same time, yun hong trainings and yung seminar training doon ho sa mga working forces namin na naka-align doon sa peace and order. At ganun din po siguro yung pagpanatili namin, yung regular na pagroronda ng aming mga barangay tanods para ho ma-secure yung seguridad ng aming barangay. At siguro po pagtatayo planong pagtatayo ng mga street lights CCTV sa aming mga kantuhan na area o sa mga hindi mataong lugar para at least maiwasan man lang yung mga incident na hindi karapat-dapat. Yan. Alam natin kapag maliwanag, lalo na may CCTV, aloof din yung mga masasamang loob. Ayan. Sa ating barangay SK Chairman naman, sir, paano po natin, or ano po ang inyong mga plano upang atakbang po, upang mapanatili po ang seguridad sa hanay po ng kabataan? Siguro po yung para po sa mas ipa-implement pa po sa mga kabataan ng Barangay Calasagin po yung mga ordinance na ginawa po ng barangay, and then para po sa safety na rin po nila, like kunyari po sa curfew po hanggang 10 lang po para po maiwasan po yung mga gulo sa barangay. And then lalo na po sa barangay po namin, isa po ang barangay namin sa may pinakamataas na 10age pregnancy, para po maiwasan na rin po yun siguro. Mas mas i-implement po sa kanila yung yung ordinance na hanggang 10 PM lang po ang under na edad sa labas po, para po maging safe din po sila. Yan lamang po.
So kapag nagpa-implement yan, mga kabarangay natin yan sa Barangay Kalasagin ay huwag tayong magagalit ha, dahil yan po ay para sa kapakanan po ng bawat isa, especially po sa mga kabataan. And sa ngayon po ay maaari nyo po bang ilarawan ang partnership o pagtutulungan po ng pamahalaang lokal sa inyong barangay CAP? Okay, thank you ma'am. Sa ngayon po is pwede naming sabihin na medyo mas malapit yung aming barangay sa lokal na pamahalaan, lalo na po sa pamunuan po ni Mayor June Benedito at kasama po si Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano. Kasi halos lahat naman po ng aming hiling o request, lalo na po pag patungkol sa development, kaayusan ng aming barangay. Kamakailan lang po yung nag-request kami para doon sa road rehabilitation nung Naiya Road. So talagang medyo matagal na din hindi nabigyan ng pansin yun. Pero hindi naman po kami nabigo at pinagkaloob nila sa amin yun. At sa ngayon, maayos na gagamit ng mga nagbabasakan. At ganoon din po yung pag-upo po namin itong January, nabigyan po kami ng isang building, na multipurpose building. Although part pa po yun ng administration nung una ni CAP Singapore. Pero malaking bagay po yun sa amin ngayon, ma'am, dahil bagong pasok namin at nabiyayaan po kami nun. At mayroon pa pong iba na alam ko naka-align na yung covered court ng National High School. Parang isa po yun for implementation na. And ito pong February, sabi po, at isa po sa ang aming barangay sa naka-schedule para doon sa road rehabilitation. Lahat ho ng barangay road na napag-iwanan na o hindi na nabigyan ng pansin. So, yun na ho yung pagkakataon na i-rehab namin. So, isa po sa partner namin ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Kaya masasabi po namin na nasa magandang status po yung samahan ho ng aming barangay at ng LGU. Ayan. Naku mga kababayan, yan po ay isang patunay na talagang walang kinikilingan po ang ating ang mga namumuno po sa LGU. Ito po ay hinihikayat na yung tulong po mula sa LGU, yung mga programa, hindi pinagkakait sa bawat barangay, kundi 8 barangay ng bayan ng Brooks Point ay talagang nais buhusan for development at para po sa pag-unlad ng bayan ng Brooks Point. Okay, sa bahagi naman po ng kabataan, sa part po ninyo sir, paano nyo mailalarawan ang partnership naman po ng lokal na pamahalaan at pagtutulungan sa hanay po ng kabataan sa SK, sa inyo po, and of course sa LGU? Okay naman po ang partnership ng lokal na pamahalaan po. Nandyan po si yung DILG po para sa youth development, and then si Ma'am Nelia naman po is nandyan din po para tumulong sa mga kabataan. Ngayon sa Friday nga po at Sunday magkakaroon na po ng training para po sa bookkeeping ng NCTO, ng mga SK Treasurer. And then, super thankful po kami dahil free lang po ata yun siya. Para po sa mga SK Treasurer, and then para po makapag-start na po kami ng aming mga programs para po maka-withdraw na. And then, malaking bagay po yun para sa mga bagong elected po na SK and bagong Treasurer. Kasi magkakaroon po sila ng NC2. At saka po yung printer po na ibibigay po sa lahat po ng SK para po galing po sa Sangguniang Bayan po at yun kasi si SB Jason Sespeña po ang nagpasa po ng resolution at pagkakaalam ko po. Ayan, opo, ayan. Para suporta, para po sa mga kabataan. Sa paanong paraan po natin na ilalapit ang barangay sa programa po ng bayan ng Brooks Point CAP? Sa ngayon po siguro, sa pamamagitan ng aming partisipasyon, kung ano ho yung nais ni local government at kung ano ho yung gusto nilang mangyari na ayon naman ho sa pagpaunlad ng aming barangay ng bayan ng Brooks Point. Dapat ho makiisa kami, makialam at makilahok, sabi nga sa ating
gusto ng local government ng Brooks Point. Yun po siguro, ma'am, at sa pamamagitan nun, mailapit namin yung aming barangay sa lokal na pamahalaan. Ayan. Sa part naman po ng kabataan, sir, sa paanong paraan po natin mailalapit ang mga kabataan sa inyo pong barangay sa bayan po, sa mga programa ng bayan? Siguro po sa pag-participate po ng mga taga Barangay Calasagin, ng mga kabataan po sa sports league po ng pamahalaan ng Brooks Point, at saka po sa mga festival po na ginaganap dito po sa bayan ng Brooks Point, katulad po sa pagsasayaw po, makipag-participate po sila, and then para po mas ma-boost po yung confidence nila, and then makasama po sila sa ilalaban sa iba't ibang bayan po. Like sa pagbaragatan po, linalaban po sa Puerto Princesa. Malaking bagay po 'yon kasi nakikilala po yung bayan po ng Brooks Point. Yun lang po. Ayan, maraming salamat. Naku, mga kababayan, napakaikli po ng oras. Malapit na po tayo magtapos sa ating Talakayang Bayan segment sa ating programa. Baka po may mga nais pa po kayong sabihin, Kap, at panghuling mensahe po para po sa ating mga tagapakinig at syempre sa ating mga tagapanood. Nasa inyo po ang pagkakataon. Thank you very much, ma'am. At gusto ko lang hong ipabot sa mga manonood, mga mamamayan, ang Barangay Calasagin po ngayon is isa sa mga progressive barangay. At tulad ho ng nabanggit ko kanina, marami ho kaming mga plano, lalo na ho sa pagkakaroon ng tourist destination. Karagdagan po doon yung Sitio Bulho po kasi sa Barangay Calasagin. Unti-unti nang nakakilala, maliban ho doon sa mangrove. Marami yun na hong pumupunta, dumadayo, naliligo. Minsan nandyan na ho isama na ho sa mga vlogger. At yung isa ho sa pwedeng i-develop yung Sitio Bulho para pagdating ho sa tourist destination. Talagang malaki yung potential. At ganoon din ho sa mga mamamayan. Kasi meron ho kaming naka-schedule din ngayon na programa sa pang-agrikultura, yung halal goat awareness. Naka-schedule po kami noon sa training. So, isa din po sa mga gusto naming ipaabot to, no? At para ho magkaroon din ng information yung everybody. Actually, hindi lang ho sa Barangay Calasagin yun. May mga kasama pa pong ibang mga participants mula sa ibang barangay para po doon. At siguro, yun lang po. Maraming salamat at thank you, ma'am, sa inyong programa. Ayan, thank you so much, Kap. And sa ating pong SK Chairman, sir, sa inyong mga constituents, mga kabataan po sa Barangay Calasagin, at sa ating mga tagapanood, na sa inyo po ang pagkakataon po para sa inyong panghuling mensahe para sa oras na ito. Magandang umaga po. Sa lahat po ng mga nakikinig, sa mga nanay, and then sa mga kabataan po ng mga taga-Calasagin, gusto ko lang po sabihin, suportahan po natin ang mga programa po ng government na sa bayan ng Brooks Point po, pati na rin po sa ating barangay. Suportahan po natin para po mas mapaunlad po natin ang bayan ng Brooks Point at ang barangay ng Calasagin po. Yun lang po. Ayan, maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong umaga. Mga kababayan, dyan na po tayo nagtatapos. Pero bago yan, natutuwa po ako doon sa sinabi ni Kap na parang na-entrega ako doon sa Bulho. Parang gusto kong puntahan yan, Kap. Ayan. Opo, parang yung sinabi niya na malaking potential para sa tourist spots. Nako, puntahan namin yan sa MIO. Dito na po tayo nagtatapos sa ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mga mahal na panauhin ngayong umaga. Tunay nga po napakahalaga na magkaroon tayo ng talakayan na katulad po nito upang malaman po natin ang mga prioridad, programa at mga proyekto po ng ating lokal na pamahalaan, gayon din po sa ating mga barangay, upang malaman po natin kung paano po tayo makiisa at makatutulong bilang mamamayan. Magbabalik po ang programa ng Impormasyon ng Bayan pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.
Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Dadako na po tayo sa ating Serbisyong Bayan. Paalala po sa mga mamamayan ng Brooks Point, maging sa Karatig Bayan na ang Land Transportation Office po sa pangunguna ni Officer in Charge Jeffrey F. Fahutagan na TOR2 ay patuloy na nag-iikot sa lahat ng ahensya po ng lokal na pamahalaan, especially po dito sa bayan ng Brooks Point. Nakaraang araw po ay nasa tanggapan po ni Mayor Cesario Benedito Jr. and nakipagpulong din po siya sa lahat ng mga punong barangay, sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point. And of course, dyan po sa Sangguniang Bayan ay dumalo rin po sa sesyon upang ipaabot po ang kanilang pagpapalaganap ng kanilang ipinapatupad na no registration, no travel. Alinsunod po ito sa Section 5 Republic Act number 4136. Naku mga kababayan, ito po ay national law at para rin po sa ating kabutihan, kung tayo po ay susunod sa mga alituntunin at tamang pagpaparehistro ng mga sasakyan, pagkuha ng lisensya, subalit kung tayo po ay hindi susunod, tayo po ay lalabag sa panuntunan na ito at tayo po ay mahuli. Naku mga kababayan, nakakalungkot, pasensyahan na lamang po sabi ni Sir Jeffrey, dahil ipapatupad po ang batas na ito na no mercy. Ibig sabihin ay talagang mahigpit po itong pinapatupad alinsunod po sa national law. Karagdagang pabatid po para po sa ating Serbisyong Bayan sa mga job seekers po. Nako, congratulations po sa ating Municipal Public Employment Service Office LGU Brooks Point. Talagang napakamasigasig po sa paglilingkod. Mayroon po silang ipinost. Okay, I think yung sa Jollibee po ay napakarami na pong nag-apply. Kaya I don't know kung kayo po ay magpapas ng inyong mga resume kung ma-entertain pa. Pero kung gusto nyo naman, ay pwede naman po kayong pumunta sa kanilang tanggapan na matatagpuan po. Same building po dito sa Abuig building po, katabi ng DILG and Municipal Information Office. Sa itaas lamang po sila na bahagi. And banggitin na lang natin yung qualification, pero I think marami na po talaga ang nag-apply. So swertihan na lang kung sino yung matatanggap. Ang qualification po, at least 18 to 45 years old, no visible na tattoo. Pag may tattoo ka, wag ka nang mag-apply. With or without experience, preferably po free schedule, full-time job, with pleasing personality and heart, of course. Fully vaccinated, at least high school graduate, college level, ALS passer, pwede rin po, a bona fide resident of Brooks Point. Ito po yung inyong mga matatanggap na benefits, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Sa iba pang mga inquiries, ay mangyaring pumunta na lamang po sa Municipal Employment Public Service Office o tanggapon po ng peso. Dito po matatagpuan sa Barangay Tubtob. And mga kababayan, hindi lamang yan ang naghahanap ng mga trabahante. Ang New Hope Auto Parts po ay they are hiring sales boy po isa and kasambahay isa din. Sa mga nagnanais po ay isend lamang ang kanilang resume. Pwede nyo pong i-visit ang Municipal Information page dahil yan po ay tiyak at hindi makaliligtas. Yan po ay siguradong makikita nyo dyan sa Municipal Information page and of course sa page din po ng peso. And another po, may job hiring din sa Brew Point. Kailangan nila ng bartender isa, service crew isa, and sa mga gustong mag-apply, mayroon po sila mga email ad or Gmail na nakapost din po. And another, sa motor trade din po, naghahanap po ng branch manager, isa, secretary po, isa rin. Okay? Ganon din po sa Sizzling Republic, sila po ay naghahanap ng assistant cook, isa rin,
server 2, dishwasher 2, cashier 1 po. O, di ba, nakakatuwa naman dahil napakaraming mga opportunity na trabaho dito sa bayan ng Briggs Point. Sa MAJB trading naman po, we are hiring bookkeeper 1, accountant 1, and safety officer po isa rin. So, apply now mga kababayan. Another, meron pa po pala, Model Agro Sales. Sila po ay naghahanap ng crop specialist 2. Lalaki must be agriculture graduate with experience. I think malaki po ang sahod dito sa Model Agro Sales. Ano po? DOEXA, mga kababayan, naghahanap din sila ng IT staff. Ang hinahanap po nila ay lalaki, must be IT graduate with experience is an advantage, with driver license, willing to travel no more than or not more than, pakialis lang yun, master, not more than 28 years old. And last ay sa Phoenix. Hindi pala to last, meron pang last 3. Okay? Sa Phoenix naman po ay naghahanap po sila ng pump attendant 1. Dapat po ay lalaki, at least high school graduate, with or without experience, willing for shiftings schedule, willing for start ASAP, willing for undergo training, hardworking, reliable. Bring the following requirements: SSS, TIN number, Pag-ibig, and PhilHealth. Nakakatuwa naman. Daming mga opportunity. And last 2, domestic helper po, Prime Goal International Manpower Incorporated. Naku mga kababayan, napakarami pong job vacancies, and also po sa Saudi Arabia, 25 household. Sa lahat po ng interesado ay pumunta na lamang po sa tanggapan ng Municipal Peso Office. Ano po? Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Diyan na po, nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pag-antabay, at syempre panunood sa ating Municipal Information page. And syempre ako po, Maria Lynn Galicia, ang inyong nakasama sa programang Impormasyon ng Bayan. Isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaan lokal ng bayan ng Briggs Point sa pamumuno ng ating Municipal Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. and Vice Mayor Attorney Mergen de Los Angeles Feliciano. Sa pamamagitan po ng aming External Affairs and Municipal Information Designate, Ma'am Deborah Faith C. Malacao, and of course sa buong puwersa ng Municipal Information Office, Maria Lynn Galicia Archie po ang inyong nakasama. God bless po sa bayan ng Briggs Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.